ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Heso Kristo, ang anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Heso Kristo, ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misa ngayon ay si Reverendo Padre John Paul Buenafe, ang Prefect of Discipline ng St. John Paul II Minor Seminary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumuyuri. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Ngayong araw ipinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ni Jesus bilang hari ng sanlibutan. Jesus Christ as the King of the universe. Gayon din naman, sinisimulan ho natin ang ating paghahanda para sa karangalan ng mahal na patrona ng bayang ng Cainta, ang mahal na Birhen ng Kaliwanagan.
At upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating banal na misa, manahimik muna saglit. Alalahanin, humingi ng tawad sa Diyos para sa ating mga pagkakasala sa Kanya, sa ating pagkakasala, pagkukulang sa ating kapwa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang lahat. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magmumula sa angkan ni David ang kikilalaning Mesiyas ng sanlibutan.
Si Jesus ang hinirang ng Diyos at hari ng mundo sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad ng poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Inilalarawan ni San Pablo ang mga walang hanggang katangian ng Panginoong Hesus bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang
na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkapatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalaing dumarating sa ngalang ng poon natin, paghahari kanya'y angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at sinabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang gabi ho sa inyong lahat. Good evening. Magandang gabi din po, Father. Pakigising ang mga katabi, pakibati, good evening. I-bless ho natin ang isa't isa, humarap muli sa katabi, pakisabi, God bless you. Mga kapatid, ito ho ang katapusan. Katapusan ng kalendaryo ng simbahan. At next week ho, magsisimula ulit ho tayo ng panibagong taon sa simbahan, First Sunday of Advent. Mulit-muli nating aantayin ang Panginoong Hesus sa kanyang pagdating sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong Hesus. Pero ngayon, ito ho ang katapusan, Christ the King Sunday. Ibig sabihin lang ho mga kapatid, isa lang ang sinasabi sa atin, lahat magtatapos kay Jesus. Lahat magtatapos sa Diyos. Walang mananalong kasamaan, walang mananalong kadiliman, sa katapusan si Jesus ang maghahari. Yan ho ang simpleng paalala ng pagdiriwang ho natin ngayon. Christ as the King of the universe. Lahat magtatapos sa paghahari ni Jesus. Amen? At mga kapatid, kung lahat magtatapos sa Panginoong Hesus, ipinapaalala ho sa atin lahat ng suliranin sa buhay, lahat ng kinikimkim natin sa ating mga puso, lahat ng ating pinapasang krus. Kapag ikaw ay nanatiling gumagawa ng tama, hindi nandaraya, hindi pumupunta para gumawa ng kasalanan, maibsan lang ang kahirapan. Kung ikaw ay marunong magtiis, alang-alang sa paggawa ng tama, lahat ng iyong pasanin matatapos sa tagumpay. Lahat ng iyong suliranin matatapos sa paghahari ni Jesus. Yan ho ang ibinibigay sa atin ng pagdiriwang ho natin, Christ the King. Basta gumawa ka ng tama kahit mahirap, lahat ng mananatiling tapat matatapos sa paghahari ni Jesus. At mga kapatid, hindi lang ho Christ the King ang ipinagdiriwang ho natin. Dito ho sa inyo, sa bayan ng Cainta, nagsisimula na ho tayo ng mga nobinaryo sa karangalan ng Inang Santisima ng Kaliwanagan, Our Lady of Light. Kung iuugnay ho natin ang Christ the King at ang Our Lady of Light, pwede ho nating tignan ang ating mga sarili. Mga kapatid, kung minsan, andali hong sumuko. Hindi ho ba? Sabi sa atin, oh Father, magtatapos lahat sa paghahari ni Jesus. Pero sa hirap ng buhay, Father, parang ayoko na hong magpatuloy. Ipinapaalala sa atin, lahat magtatapos sa tagumpay basta gumawa ka ng tama. Pero aminin ho natin kung minsan, parang gusto na nating sumuko. Ayaw na nating magpatuloy. Pero mga kapatid, paalala ho sa atin ng Inang Santisima ng Kaliwanagan, tayo'y mga anak ni Maria ng liwanag. Ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat, liwanag din para sa iba. Sa madaling sabi, kapag tumingin sa iyo ang ibang tao, kahit sino ka pa, nabibigyan din sila ng pag-asa, nabibigyan din sila ng liwanag. Kasi nga, tayong lahat, anak ni Maria, Inang Santisima ng Kaliwanagan. Ikaw ay liwanag, ikaw ay pag-asa. Kahit pa sabihin mo, Father, puro ako kapalpakan. Father, puro ako bagsak sa grades. Father, masungit po ako. Father, makasalanan po ako. Pero hindi mo alam, ikaw ang isa sa dahilan bakit hindi sumusuko ang mga mahal mo sa buhay. Kaya
Sa panahon ng suliranin, sa panahon ng pagdududa, sa panahon kung saan hindi mo na malaman ang direksyon ng iyong buhay, iisa ang paalala sa atin ni Jesus na hari ng sanlibutan at ng Maria, Inang Santisima ng Kaliwanagan, magpatuloy sa buhay, magpatuloy gumawa ng tama, kahit ba parang makalat na ang iyong buhay, magpatuloy ka lang kay Jesus. Dahil una't higit sa lahat, matatapos ang iyong buhay sa tagumpay ni Jesus. At kasama pa nun, may mga taong nakatingin sa iyo bilang kanilang liwanag, bilang kanilang pag-asa. Di ho ba? Sa mga magulang ho na naririto, kahit ba parang lagi kang pinapagalitan sa trabaho, kahit parang feeling mo hindi natupad ang iyong mga pangarap, sana magpapatuloy ka pa rin. Sana huwag kang susuko. Bakit? May mga anak ka nakatingin sa iyo, ikaw ang kanilang liwanag, ikaw ang kanilang pag-asa. Sa mga anak na naririto, kahit ba ubod ka ng pasaway, kahit ba bagsak ang iyong grado, sana patuloy kang gumawa ng tama, huwag kang susuko sa iyong pag-aaral. Bakit? Nakatingin sa iyo ang mga magulang, ikaw ang kanilang liwanag, kaya hindi sila sumusuko sa trabaho kahit pagod na pagod, kasi ikaw ang kanilang liwanag. Mga kapatid, yan ho sana ang baunin ho natin sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni Jesus bilang hari ng sanlibutan at ng unang nobinaryo, unang araw ng ating paghahanda para sa karangalan ng Inang Santisima ng Kaliwanagan. Magpatuloy ka sa buhay. Kahit anong problema, laging tatandaan, magtatapos lahat sa paghahari ni Jesus. Magpatuloy ka sa buhay kahit gaano kahirap, kahit gaano kakalat, kahit gaano sabihin nating kapalpak ang iyong buhay, meron at merong nakatingin sa iyo, ikaw ang kanilang pag-asa, ikaw ang kanilang liwanag. Maria, Inang Santisima ng Kaliwanagan, ipanalangin mo kami. Tatayo po ang lahat. Sama-sama, sabay-sabay ho nating ipahahayag ang ating Kristiyanong pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagsamasamahin ho natin ang ating mga panalangin, mga kahilingan, alalahanin ang mga taong dapat nating ipagdasal, at sama-sama tayong manalangin sa Diyos sa tulong ng ating mahal na patrona, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos,
Pag-alabin mo kami ng iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkulin bilang pari, hari at propeta, upang dumaloy ang iyong biyaya ng walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalanin ka nawa nila bilang hari sa kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid, ang mga nalulumbay, dukha at inaapi, mga iniwan, mga ulila, mga nag-iisa, at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo ngayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang paghahanda sa pagtanggap sa katawan ni Kristo, sama-sama nating awitin ang kanyang panalangin.
Hinihiling po namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairi. Magbahagi ng tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus Christi. Panalangin sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Amen.
Ilang paalala, mayroon po tayong second collection bilang pakikiisa sa paggunita sa mga Kristiyanong pinag-uusig. Pinasasalamatan po natin ang mga sponsors ng misang ito, ang Greeters and Collectors, Spirit of Love Community, Handmaids of the Lord, Evangelization Ministry, Barangay Santo Niño, Roger and Sally Tabiolo, Hermana Felicissima Marcelo, Hermano John Michael Pineda, at sa lahat ng mga nag-alay sa misang ito. Muli, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay sumasamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Uupo muna sumandali. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Sa ngalan ng ating Rektor at Kura Paroko, Father Sandy and Highness, nagpapasalamat ang ating komunidad at parokya kay Father John Paul Buenafe sa pangunguna sa unang araw ng ating Misa Nobenaryo. Palakpakan po natin si Father. Si Father JP po ay contemporary ko sa seminaryo. Magkasama po kami sa seminaryo. Siya po ang isa sa mga unang produkto ng ating minor seminary. Kasama niya po si Father Paulo, na dati niyong assistant dito. Kaya, Padre, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na manguna sa unang araw na ito ng Misa Nobenaryo. Siya rin po ay kababayan ko. Siya rin taga San Mateo rin. Bukas po ang mamunguna po para sa ating pagdiriwang ng banal na misa ay si Father Joey Valdez, na dati rin naging assistant dito sa inyo. Kilala nyo na si Father Joey. Ang misa po, Misa Nobenaryo natin bukas, dahil linggo po ay sa ganap na 3 at 1/2 ng hapon. 3:30 in the afternoon po ang magiging Misa Nobenaryo po natin tuwing araw ng linggo. Sa lahat po ng nag-alay, sa lahat po na nangasiwa, sa araw na ito, sa unang araw ng Nobenaryo, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Ito ho ay unang araw pa lamang, no ho. Sana ho makita ko kayo, makita po namin kayo sa mga susunod pang mga araw, no. Hindi ho porke tapos na, nakapag-sponsor na, wala na. No, hahanapin ko ho kayo bukas. Meron akong listahan. Nasa akin ang listahan. Sana ho makumpleto ho natin, no, yung pagsasyam natin hanggang sa sumapi tayo sa araw ng kapistahan ng Inang Santisima ng Kaliwanagan. Ngayon po ay gaganapin po natin yung pagbibigay ng Vocation Cross. Tinatawagan po dito sa harapan si Ginang Marifes Yoson at ang kanyang pamilya upang tanggapin ang Vocation Cross. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang krus na ito at inaatasang manalangin sa bawat araw sa loob ng sanlinggo para sa bukasyon ng pagpapari at buhay kabanalan. Makikiisa rin kami sa inyong mga panalangin upang ang ating Panginoon ay magpadala ng marami pang banal at tapat na lalaki at babae na mag-aalay ng kanilang mga sarili para sa pagpapari at buhay relihiyoso na magmumula sa parokyang ito. Naway ang sino mang tinatawag ng Diyos ay laging magkaroon ng kalayaan at malinis na kaisipan upang dinggin ang kanyang panawagan, buo ang loob na tumugon at ang pagkalinga ng buong komunidad sa ating parokya na tumalima sa tawag ng Panginoon.
Tatayo po ang lahat. Ngayon ho ating pararangalan ang ating mahal na patrona, Inang Santissima ng Kaliwanagan. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione leitamur, eius via intercessioni, abit stantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Ang akin hong balik pa sa salamat para ho sa pag-invite muli ho for straight 3 years. Ako po yung first day ng novena. Nagkakataon ho ako lagi ang first day At maraming salamat ho mula ho kay Father Sandy N. Haines, sa kanya pong bikar si Father Joe Martaroy na akin pong kababayan, at sa pamunuang pastoral PPC po ng Our Lady of Light, sa mga servers po, kung meron pong local officials na naririto sa bayan ng Cainta, sa mga nag-alay, naglingkod, umawit sa ating banal na misa, sa inyong lahat, maraming salamat ho. Muli ho, magkikita ho tayo sa second day of novena, katulad ng sinabi ni Father Jomar. Amen? Huwag kang susuko sa buhay, magpapatuloy kahit mahirap, kahit parang walang pag-asa. Lagi mong tatandaan, ikaw ay liwanag, ikaw ay pag-asa, kaya hindi sumusuko ang iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat ng gumagawa ng tama, magtatapos sa paghahari ni Jesus. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ang buo ninyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.